Hello Kathden fans! Ito na nga ha, may pasabog no, ang ABS-CBN mga kasembreros kasi pinagsama nila ang dalawang reyna. Yung pictorial pala nila Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Nadine Lustre dun sa may Creamy Silk or sa Cosmopolitan ay yun na pala yung umpisa no. Nag-post ang Star Cinema kagabi ng parang teaser ng pelikula or series or kahit ano man dyan, basta project siya mga kasembreros. Ni na Ma'am Nadine Lustre at saka ni Ma'am Catherine. So ang tambalang ito ay Kathleen mga kasembreros. Ang kulit no, kasi katunog pa rin ng Kathleen mga kasembreros. So ang nakalagay dito is Project Queens. Hindi ko alam kung ano ang magiging takbo ng istorya, pero siguro magiging dalawang babae na todo kayod. Pero hindi ko alam kung magiging ano ito, magiging ito na yung Elena 1944. Kasi 'di ba sabi ni na Mami Min dati ay after ng PGT ay yung Elena 1944 na yung kanyang gagawin mga kasembreros. So naipasok ko lang kasi syempre yun ang nabanggit ni na Mami Min at saka ni Kathleen dati na actually yung Elena 1944 matagal nang hanging. Kung kaya after ng PGT ay yun yung inisip ko kaagad na gagawin ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Pero titingnan natin no, yung susunod pang mga pasabog or teasers ng Star Cinema mga kasembreros. Kasi si Ma'am Nadine Lustre ay under yata ng Viva Artist Agency. So ito no, tarang pagtatambalin ang dalawang reyna mga kasembreros. And actually dati magkamukha sila no, parang ngayon parang magkamukha pa rin naman. So pwedeng magkapatid or hindi ko alam mga kasembreros. So excited ang bawat isa no, especially yung mga fans ni Catherine, while Sir Adam Richards is also busy doing his stuff mga kasembreros. So kahapon nga ay pinagkaguluhan siya sa airport mga kasembreros habang papunta sa Korea. And then may nasabi pa siya no, gaya ng inarinig mga kasembreros ay parang gagawin niya yung mga stunts din ni Tom Cruise mga kasembreros, kagaya na panood din ng mga movie sa Mission Impossible, sa Top Gun, and meron pa siyang ibang na-mention eh. Sabi niya ay hindi ako makipagsuntukan doon, sabi niya gano'n no. Tapos nilook up niya na ugali pala ni Tom Cruise ay grabe yung disiplina, yung work ethics, yung stunts na ginagawa niya na by himself, tapos tumatalon sa cliff no, parachute, talon sa building, talon sa skydiving no, sumabit sa aeroplano. So sabi nung is gagawin niya daw pero with proper training naman. So ganoon po mga kasembreros. So talagang grabe si Pops Alden no. Ang dami talagang tinatry sa buhay. And ito kahapon no, nakuha niya pa mag-selfie. Ito yung bike time niya sa umaga mga kasembreros. So sabi nga ni kasembrerong Vicky, sa umaga biking, na minsan nag-gym pa siya sa hapon. Tapos afternoon is nasa airport na siya. Parang hindi na siya nagpapahinga mga kasembreros ng daily agenda niya. Ganon ka-busy si Pops Alden mga kasembreros. So habang binabash siya, siya naman ay nagiging productive at mas lalong madami nagagawa mga kasembreros. So yung mga Instagram stories niya, wala na. Naging naging fanboy na talaga siya ni Tom Cruise kasi minayde yun in story niya sa Instagram yung kanyang atinan na premiere night doon sa Korea, sa Seoul, Mission Impossible The Final Reckoning. So sa cinemas sa May 17 pala ito mga kasembreros no. Tapos another Mission Impossible na picture ni Tom Cruise mga kasembreros no, sa Paramount Pictures. Grabe no, alam niyo yung influence ni Sir Alden, hindi lang siya basta-basta kasi kahit mga international producers at saka mga film companies sa ganitong Paramount Pictures no, nakilala sila nung umattend sila sa Hollywood na screening mga kasembreros nung Hello Love Again dati. So ang Myriad Corporation niya, kagaya kay Scott Adkins nga no, na Death March mga kasembreros,
ay kumbaga pa nagiging popular na rin siya doon mga kasembreros, at nakikita yung kanyang pag chinek mo yung background, di ba, billion ang kinita, at saka number 1 top grossing Filipino film ng kanyang Hello Love Again ni Ma'am Catherine mga kasembreros. So pag chinek ng producer sa ibang bansa, kakulab na ganito, so grabe pala yung kakulab nila, so ganun, no, with outstanding background mga kasembreros. So mga Instagram story pa niya ito, no, nung nasa aeroplano na sila nila Mama Ten mga kasembreros, at saka si Laysam mga kasembreros. And merong isang fan pala dito sa may Star Cinema, kaya si Kea, no, na nagpa-picture mga kasembreros, na love niya si Sir Alden. So si Kea is nag-work po sa Star Cinema, so baka part siya ng productions po mga kasembreros. And then ito, ngayon ko lang nalaman yung storya, kaya pinost ko ito. Yung baby pala ito ni Ria Ataide mga kasembreros, na binubuhat niya Ma'am Catherine, no? Hindi ako nakwento yung totoong reason. And then another story ni Pops Alden ay yung kanyang passport, no? Na kung saan ay mission accepted, sabi niya dito. So Mission Impossible, yung kanyang boarding pass mga kasembreros, at saka yung kanyang passport na nakalagay dito papuntang Seoul from Manila na airport mga kasembreros. Alright, so actually that is it sa ating Kathden items, pero abang-abang pa kayo mga kasembreros kasi may iba pa tayong updates. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasembreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Let There Be. Genesis 1 verse 3, and then God said, let there be light, and there was light. Alam natin mga kasembreros na yung Genesis chapter 1 ay ito yung very beginning of time. Kasi ang time sa heaven, nung hindi pa niya nilikha ang sangkatauhan, ang mundong ito mga kasembreros, ang mga hayop, ang mga land formations, ay hindi po nag-exist ang time doon. So ang dimension ng mundo ng earth at saka ng heaven mga kasembreros ay opposite po, no, kasi walang time doon na nag-exist mga kasembreros. Kumaga pa endless. Ang Diyos ay nakatira sa isang endless, sa isang boundless, limitless, infinite mga kasembreros. Kung kaya yung mga kalendaryo, yung mga years and months ay hindi po nag-exist doon mga kasembreros, kasi siya ay limitless, wala siyang katapusan, endless siya. Kung kaya yung kanyang tinitirhan na langit ay endless din po mga kasembreros. So sa verse na ito, na kung saan ay ang earth nga po ay formless, empty, no, walang laman mga kasembreros, at saka ang kadiliman, ang darkness po ay nako-cover pa, no, ang mga deep waters. As in wala pa talaga, no, parang isang painting na hindi siya painting, no, parang ano na siya, parang kulay black lang talaga na papel mga kasembreros, with nothing on it. The scene is set in the vast expanse, with the Spirit of God hovering over the surface of the waters. So yun nga, no, ang Spirito ng Diyos ay andun na, because sa Trinity, no, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So umiikot-ikot siya dun. Suddenly ang Diyos natin ay nagsalita, no, let there be light, and there is light. So the darkness is pushed back, and the light illuminates the previously dark and shapeless world. So siguro kung nakita natin yung mismong eksena, yung mismong video, yung mismong pangyayari, siguro na-amaze tayo. And sa kalawakan kasi, kapag aalis na yung yung liwanag, at saka magiging madilim na, tapos aalis naman yung dilim, tapos magliliwanag na, ang lupit mga kasembreros, no, yung mga yung eksena, yung pangyayari, yung phenomenon na ito, na kung saan ay inutusan ng Panginoon na o magiging gabi na, o magiging araw na, magiging umaga na. So ganun, no, grabe siguro, no, pinupush back na ng ng liwanag ang darkness para maging maliwanag naman, kasi nga nagsalita ang Diyos na let there be. No? In this momentous event, we witness the presence of God, the creator of the universe, bringing order and beauty out of chaos. So the light that now fills the void signifies the beginning of creation, a symbol of hope and life. No? The angels and heavenly beings look on in awe as the divine power of God's word brings about this miraculous transformation.
So nagsinilita niya lang mga kasombrero, so wala siyang ka-effort, hindi siya nag-drawing, hindi siya nag-construct, hindi siya bumili pa ng mga kung ano-ano pang materyales kagaya ng binibili natin kapag nagpapatayo tayo ng bahay, kapag mag-set up tayo ng ilaw, kapag mag-set up tayo ng mga Christmas trees for example, o ng mga chandelier, o kung anumang mga lighting materials na meron tayo dito, no? Hindi na siya nag-effort mga kasombrero, no? Sinabi niya lang, let there be, at nagkaroon mga kasombreros. And yung mga heavenly beings, yung mga heavenly hosts mga kasombreros ay nakatitig, no? Kasi na-amaze sila sa ginawa, no? Sa performance at saka sa miraculous transformation ng divine power ng Panginoon mga kasombreros. Grabe, no? The profound power of God's creation is seen in this verse. So napaka-profound power talaga nito mga dakilang kapangyarihan, incomparable na power mga kasers. Through His divine will, God brings forth light, separating it from the darkness that once surrounded everything. Grabe, no? Para siyang isang black na papel tapos nabigyan ng liwanag. So na-push back yung maitim na papel mga kasers. Para siyang nalagyan ng Zonrox or ng oxalic or ng anumang or ng chlorine mga kasers, tapos naging puti yung kulay ng papel or ng damit for example na itim siya tapos nilagyan ng kung anumang pampaputi tapos naging puti. So parang ganun mga kasombrero, no? And this act of creation represents the beginning of order and beauty in the world, as light symbolizes knowledge, clarity, and life itself. Kasi di ba si Jesus Christ ay ilaw mga kasombrero, and we also ay light. So yung scenario na ito, yung eksena na ito ay nagdala din sa mundong ito ng orderliness, no? Ng organized na pattern na ikaw ganito siya, o dito yung mga land formations, o ito yung mga dagat, o ito yung mga mountains, o ito yung mga kaparangan, ito yung mga hayop, ito yung mga kasi nagkaroon na ng ilaw. Okay? So pero nauna kasi yung light kumpara mo sa mga hayop na nilikha mga kasombrero. Pero no, nandun na nagsimula kasi kapag madilim ang isang kwarto for example or ang isang bahay ay hindi ka makakapag-organize, tama? Hindi mo ilalagay kung saan yung aparador, saan yung kusina, saan yung sala, and so on. So ganun din dito sa mundo, hindi mo malalagyan ng order mga kasomberos kung walang ilaw or walang liwanag. So reflect on this verse as you consider the significance of light in your life. How does light illuminate your path, guiding you through times of darkness and uncertainty? So paano natin gagamit ito sa ating literal na buhay? Yun ang pinakamahalaga, na ang ilaw, which is Jesus Christ mga kasambreros, ay dapat nasa buhay natin parati because He is the light, no? The light of the world na hindi siya namamatay mga kasambreros. So God's word brings light out of darkness. Think of it like turning on a lamp in your home. Can you see how essential the light is? So just as God spoke and created, your words have the power to brighten your workplace, your family life, and your community as a whole. So tayo rin, no? Application natin ito, yung Genesis 1:3 hanggang 4 actually, na tayo na magiging ilaw. Because God set an example of being the light of the world, tayo rin po ay mga ilaw ng mundong ito na magbibigay ng liwanag. Kung mapapagdating mo, ay, andyan na si ano. So parang natutuwa sila. Pero pagdating mo, ay, andyan na naman si ano. So parang dapat naging ilaw tayo. So mas i-prefer natin mga customers na kung pa nagiging ilaw tayo. Kung pa nag-bring tayo at dala-dala natin yung ilaw. So as we approach other people, yung ating workmates, yung ating mga family members, no, ay natutuwa sila. Pero kapag andyan ka tapos hindi ka naging ilaw, no, parang gugustuhin nila na, ay naku, andito na naman. So parang ayaw ka nila makasama mga customers. So dapat po bilang mga anak ng Diyos ay naging ilaw po tayo. Na pagdating mo, ay ano yan, parang positive lagi, no? Masayahin. So naging masaya ang paligid, ang mga tao sa paligid kapag nandyan ka. So ganun dapat mga kasambreros yung ating application sa verse na ito. Alright, so lang po in the meantime ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, the light of the world, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next session po mga kasambreros, and paalam po.